is Kapahayagan TV, the channel of God's greater glory. Kay buti mo, Panginoon, walang siguro maraming magtatanong, bakit ako siguro ka ng gano'n na gano'n? Sige na tayo ko, nakipasigaw. Itong gratis yun talaga, tawag tayong busay naman. Noong Diyos ng gabi, kung saan naman ko sa mga gabi. Kaya every time na ako'y magsimula at magtapos ng isang ito, nakasigaw ko sa iyo. Isang bagay sa nakakabismak ko ito sa mundong nakaisko. I'm sure that nakapalagay bilang pakipagrelasyon at hindi sa pangalasaksyon. Amen. Kasi verses 9 to 12 ay ang sige. Para na tayo hindi mapapase. This teaches more persistence, which is the sureness of us. Sureness of
Maria. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, kagilang makapangyarihan Ama, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, inulwalhati, nadakilan sinasamba sa Espiritu at sa totohanan. Taos puso mo kaming nagpapasalamat sa iyo lang tingin na katapatan at nagulian sa upang kaming lahat ay handang matulong lumakad sa iyong kamananan at katwiran. Huwag mong gawa na kami po inyong samahan. Muli pong iyon ang magpapag-iba ng kamay. Abutin ang lahat ng aming pangangailangan. Ang mga may karamdaman ng sakit, inyong lubos ang pagaling sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangingin at nabibigatan ay inyong pag-aanit palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng nahingin mga may tataas namin, inyong pagkaloob at tugunin sa pangalan ng aming Panginoon. Pagpalain po rin sa lahat ang mabuting balitang ating iyahatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensaheng ito upang ito ang maging daluyan ng inyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan ng walang tigil na biyaya ng mapana. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Brothers and sisters, our waiting for this coming week, sa pagkakalit po ay uling gawa pa bago ang ating isang linggo break bilang pagkakatawa sa next week, 41st anniversary. Mamangin po natin sa Evangelyo ay sa Lucas, Kabanata 2, simulan na lang ng 35 hanggang 40. Luke chapter 12, verses 35 to 40. Pag ito po ang babas ng Evangelyo sa waiting test. Jesus said, "Be dressed ready for service, and keep your lamps burning, like men waiting for their master to return from a wedding banquet, so that when he comes and knocks, they can immediately open the door for him. It will be good for those servants whose master finds them watching where he comes. I tell you the truth, he who dresses himself to serve will have the recline at the table and will come and be with them. It will be good for those servants whose master finds them ready, even if he comes in the second or third watch of the night. But understand this, if the owner of the house had known at what hour the theft was coming, he wouldn't have left his house. You also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him." Pumingin mo natin malakas ang Panginoon. Sinabi ni Jesus, maging handa kayo, sindihan ang inyong mga inuman, tumulan kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para kapagdating niya ay mabuksan agad ang ito. Mapalad ang mga alipin na abutang nagpapatay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo,
Maghahanda siya, magulugin sila sa hapa, at magkilikod sa kanila. Mapalad sila, umaratan niya silang handa. Dumating lang siya, ng hanging gabi o daling araw siyang dumating. Tandaan niyo, kung alam naman ang pulo ng sambahayan, kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya papabayaan pasukin ang kanyang bahay. Kaya ay may dapat pumunta sa pagkakating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Purihin namin ang buhay, pangalan at kapakanan ng Diyos. Mahal po ngayon po sa napakagandang presensya ng ating buhay ng Diyos. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Pinagpalang hapon po sa inyo lahat. Bago tayo magpatuloy, bilang paghahanda sa ating 41st anniversary overnight celebration sa darating na August 16 to 17, 2025, na isa sa gawang doon sa mga kaisayang Quirino Grandstand Luneta Rizal Park, ay pinagdadala po sa aming pulong-lingkod ng mga sumusunod. Ang una po, kasi magawa tayo ng 41 prayer request. Bakit? Bakit 41 prayer request? Sapagkat tayo po ay iniwang ng 41 taong pinagda ng Diyos sa ating lahat. Para po, para masalamatan siya sa kanyang pagtugon sa ating mga kahilingan. Amen? Dalawang chicken sandwich. Dala po tayo ng chicken sandwich sa ating overnight. Magdala po ng tigdalawang kandila na may pansalo. Bakit may pansalo, Brother Ryan? Kasi kaya may pansalo yung kandila sapagkat ayaw natin iwanan ng makasaysayang parte ng marumi at puro-puro ng kandila kagaya na nangyari noong nakaraang taon. Amen? Bakit po? Ano po ang pag-iwan ng nainis ang dapat pinagdarausan? Pag iniwan natin malinis ang buong paligid, lalo na malapit po sa may Rizal Monument, siya papapalagi tayo lahat ng buhay. At siyempre pa ang dress code sa araw ng overnight, cooking shirt, either round neck o may collar, o kung naka-abig, kung nag-pre-order po yun ang 41st anniversary shirt na either round neck or collar, ay may hanggang ngayong araw ng tulo sapagkat sa daling natin sa mismong araw ng retreat. Kasi maghapon po yun, maghapon po ang retreat ngayon from 9 a.m. hanggang 4:30 p.m. Kaya bilang paghahanda sa araw ng overnight, lahat ng magagawa masipagdalo sa araw ng retreat para yung ating paghahanda
sa nalalating na makasaysayang magdamang pagtitipon sa araw ng August 16 to 17 ay higit at pagpaparami ni Yahweh El Shaddai. Nandito po ba ang mga taga-Lower Ligunan Chapter? Taas na po ang kamay. Taas na po kami nandito ang mga workers ng Lower Ligunan. Ayan. Actually, ang pinrepare ko talaga para sa inspirational talk sa Friday is about repentance and reconciliation. So, malang tignan ko po sa aking mission order, iba ang nakalagay ng topic in which ang pagsapong binigay sa akin is about the blessing of God's mercy. Tawag pa ito. Gusto niyo pong malaman kung ano po ang blessing ng awa ng Diyos. Wala na taong kausap. Gusto niyo pong malaman kung anong blessing mayroon ang kahabagan ng Panginoong Diyos sa araw ng iyon. Purihin natin ang buhay ng Diyos. And I'd just like to thank God sapagkat patuloy pa rin ako matatag after ng isang biglaang malungkot na pangyayari. No? Sapagkat ginamit ng Panginoong Diyos ng aking ama para maakay kami mga anak patuloy sa aming pananabawi. And after several years na kanyang pag-ibig kasi tinawag siya ng Panginoon 1986. For more than 3 decades sa kanyang pag-serve bilang elder disciple, ay siya naman inuwi ng Diyos. Amen. But thank God, bagamat nasa piling ng Diyos ng aming Ama, ang kanyang legasiya sa gawain mananatiling buhay. Kaya ang pati, friendship, prayer partner at katuwang, yung kanyang misyon sa gawain ito silang tamang kagawa at member ng ministeryo ito silang kakatulin ng mundo. Amen. Wala po akong ibang mamayabang. Wala na po ibang mamayabang kundi ang dakilang kalwalatian ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Now, dahil next week ay wala mo ng prayer meetings sa mga chapters prayer group sa next week, dahil nagpe-prepare tayo for 41st anniversary, ito po ang puno ng mga langit na balita. Pagkatapos ako. Ang una na mga langit na balita ay tatawagin ko pong be ready always. Laging handa. Handa kayo sa mga boys, sa mga scouting, ang laging motto, laging handa. Amen? Amen. At salamat sa Lord, ang inyong lingkod ay always ready kapag hindi nakatayo ang isang tao dapat nakasign dito. At dala ko yung taong dapat nakasign dito, hindi makalis. Ano yun ang malakas na akin? Tinawag ng baka doon sa area ng Pasig.
Amen? But anyways, thanks be to God. The Holy Spirit directs the deployment of Kapapa chapter to point me out and to setting up myself to stand and preach the gospel this coming Saturday. Amen? Tayo ay nalulunay sa isang mundong puno ng kawalang katiyakan. Lahat tayo namuhay sa walang katiyakan daigdig. Ikaw, maaaring dumating ang sakunan, aksidente o kamatayan ng hindi inaasahan. Katulad ng mga dalawang papes. No? Hindi ko nalilitaya ng buo yung nangyari. Amen? Alam mo, ilan sa inyo naiyan mo sa akin patutuwa kang gabi sa akin. Pagigit natin si Yahweh siya din na malakas. Amen? Ngunit, pinag-aalalahanan tayo ng Panginoong Yesus na mas magandang uri ng kahandaan. Ano po yun, brothers and sisters in Christ? Ang kahandaan sa kanyang pagbabalik. Alam nyo, noong 1999 po na akong nalamig, yung pinakaawin ng turutin ko. Hindi na dali sa iyo. Yan tayo alay, doon ang tayo eh. Kami na nanagig sa iyong pagbabalik. Ang tanong bakit? Para subukan tayo. Para subukan ang ating pananampalataya. Kung tayo'y nanagig sa pagbabalik ni Jesus. Amen. Amen. Diba? Sa Ebanghelyo ating tumanuhayan, inihahalin tulad ni Kristo Jesus ang kanyang pagkabalik sa isang araw na inaasahan darating. At ang kanyang mga lingkod ay dapat namin handa. Amen po ba? Now, ang tanong, tayo po ba ay handa na? Ay, anong klaseng sagot kailan? Tayo po ay handa na? Sa pagbabalik ni Jesu Cristo. Now, isa-isahin po natin tungkol sa kahandaan yun. Una, ang unang puntos upang kayo laging handa. The first point is readiness requires watchfulness. Ang kahandaan ang siyang nagre-require sa ating pagbabantay. Amen? Ano po sabi ni Jesus? Sa Luke chapter 12, verse 35 and 36, be dressed for service and keep your lamps burning. Magbantay kayo lahat, sindihan ang inyong ilawan. Now, iniutos sa atin ni Jesus na maging mapagmantyag tulad ng mga lingkod na naghihintay sa kanilang amo. Ang espiritual na kasamaran ang siyang natutulog ng hindi pagiging handa. Imagine, yung ating spiritual na katamaran
ang siyang magdudulot ng tayong hindi handa. Amen. Lahat tayo, sari-sari na katamaran. Amen. Tulad lang, ako, tinataas-taas ko mag-edit ng prayer meeting na event. Manood na lang ako ng pakulit ng programa. Totoo, hindi. Totoo o hindi? Kayo lang sa akin, hindi ako ha. Sa mga tao mundo, tinataan umatin. Bakit? Siguro sabihin na sabihin na, paulit-ulit ko na yung mga nangangaral na wala ka ng bago. Alam niyo, natatandaan ko itong sinabi ni Brother Walker Pelacque sa malaki lawangan ko niya. Ang sabi ni Brother Walker, paano ko mapabuhin ang topic kung walang magbabago sa kanila? Wala tayo tinamaan doon. Bakit kamo? Kapag binago natin ang ating pagkatao at inagis natin sa ating isipan ang katamarang yun, tiyak, panibago at sariwang kamahayagan mula kay Yahweh Shaddai ang siyang ibabahagi sa atin. Amen. Ano pong sabi ng Panginoon Isus sa Mateo Kabanatang 24, talatang 42? Kaya, kayo'y magbantay sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paliligo ang inyong Panginoon. In other words, be on guard. For we do not know what day our Lord will come. Amen po ba? Amen. Hindi natin alam kung anong araw o oras darating ang ating Panginoon. Natatandaan niyo po yung mga hula-hula ng mga nasasabi in 2011, ang moto pinagtutugtungan natin tapos na. Ano? Yung in-announce na yun, ang pinagtutugtungan na yun, ay nangyari yung gano'n? Wala. Eh yung December 21, 2012, ang kung pinagtutugtungan natin tapos na, nangyari pa ito ba? Wala pa rin nangyari. Tanongin nyo ka malakas bakit? Sapagkat wala na nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon. Amen. May mga tao kasi paniwala sa mga ulan na mundo Amen. Pero paghula ni Yahweh Shaddai na sinasabi, pagpapalangin ko ang mga tao na natin at nagpapalataya sa pangalan niya. Hindi nagkakotoo. Ang hula ng Diyos ay kakaiba kaysa hula ng mundo. That's why I believe that. And whether you like it or not, brothers and sisters in Christ, we must ready. We were, but He will hide in our lives today. According to 1 Thessalonians chapter 5, verse 6. So then, let us not be like others,
are asleep, but let us be awake and sober. Kaya huwag tayo matulog gaya ng iba, kundi tayo magbantay at maging mahinahon. Purihin si Yahweh o Shaddai. Magpapay tayo maging mahinahon. Hindi ba naman? Konting problema na, sumisiyo na. Amen. Konting pagsubok lang, sumusuko na ka. Tama ba o tama? Tama po ba o tama? Tama po siya. Now, dito tayo sa pangalawang puntos. Kasi baka may itong brother natin na pianista. The second point is, readiness requires faithful service. Nire-require ng ating kahandaan ng pagiging matapat na pagkikod. Saan ko na po kayo, brothers and sisters? Luke chapter 12, verse 37 and 28. Verse 37 and 38. Ano po ang sabi ni Jesus? Blessed are those servants whom the master finds watching when he comes. Ang paghahanda ay hindi lamang pagkaantay. Ito po ay aktibong paglilingkod. It is passive waiting or active service. Ang handang Kristiyano ay abanang sumusunod. Saan? Sa kalooban ng Diyos. Amen. Kaya tayo lahat kasama ang lingkod ay laging handa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Iba nga ng isang popular na awit na kinopos ng iyong mga sinakala, sabi niya, tagumpay ang sigaw ng Kristiyano. Tagumpay ang sigaw ng lahat ng tao. Tagumpay ang sigaw ng puso ko. Tagumpay ang isip, sigaw ko, purihin siya na sa Diyos. Ano ang magiging suportang talata sa pangalawang puntos nito? It's found in James chapter 1 verse 22. Be doers of the word and not hearers only. Ngunit maging tagapagod kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. In other words, maging tagapagod tayo sa salita ng Diyos. Huwag lang tayo maging tagapakinig lang. Amen? Amen. Kaya kung anong pinanilingan ninyo, tubig ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen. Jesus. According to the letter of St. Paul to the Colossians, chapter 3, verse 23 and 24, this is what is written. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng sa Panginoon. Pag-ibig mo iyawan sa tayo, uho tayo na
Yung kailan ninyo tupay-pay na. Wala pang nakakalakas na yung kailan siya na. Tuwihig siya wala siya na. Now, alam naman po ang pangatlong puntos, brothers and sisters in Christ. The third point is readiness requires expectation and urgency. Hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. We do not know when Jesus will return. Amen? Ang kahandaan ay pamumuhay araw-araw na parang darating siya ngayon. Readiness means living every day as if He would come today. Now, saan natin makukuha? Luke chapter 12, verses 39 and 40. Ito po ang sabi ni Jesus. The Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Darating ang anak ng tao sa oras na hindi niyo inaasahan. Amen po ba? Whether we like it or not, brothers and sisters in Christ, sa oras na tayo ay patuloy na naghanda sa pagdating ng ating dakilang pagpagligtas, whether you like it or not, bato-bato sa langit ang tamaan ng mensahe kapamayanan ng Diyos dahil huwag nangingiwi at huwag nangingiwi. Amen? Kahit mga senior citizens kayo, enjoy your life with your apo. Amen? Even your apo sa tuhod. Amen? Ang natin natutuwa ako sa mga bata kapag tinitreat sila ng lolo ng lola. Kaya na, yung pagtawag nila ng lolo at lola, dapat yung sound sa halin na yung sound. Bakit na mo? Sabi nga ng bata mo sa lolo, lolo, kahit na yung ako, lolo. Paano pang lola? Kasabihin naman ng bata, lola, kahit na yung iski, lola. Kapatid, friendship, sa prayer partner ito lang. Whether you like it or not, our readiness must require expectation and urgency. We need Jesus. That's found in Revelation chapter 16, verse 15. Ito po ang sinabi niya. Look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake. Narito, ako'y dumarating na gaya ng mananakaw. Mapala ang mananatiling isip. Amen? At ano pa ang sinabi ng sulat sa mga Hebreo? Hebrews 10:37. For in just a little while, He who is coming will come and will not delay. Sapagkat sa sandali na lang, siya ay paninito, ay darating at hindi makakatagal. Amen? Kaya, kapatid, friendship, the prayer partner, katuwang,
ng El Shaddai. Like your story, wala nang tuloy ng Panginoon ng aking Ama, hindi siya iba po ng lupa, hindi ako nalukot. Bakit ka mo? Ako mismo humiling kay Yahweh El Shaddai na ako'y lumaki sa kabila ng kalungkutan na nangyayari na di namin inaasahan. Purihin si Jesus. Ang pakikipon tulad dito ay hindi minamadali. Anong oras pinangkat sa atin? Diyan tayo sumunod. Amen. Before I conclude this message, let me share the history of this ministry, the El Shaddai movement. At para sa kalangan ng hindi ka nakakaalam tungkol sa pangalan ng El Shaddai. Ang pangalan ng El Shaddai ay hindi ko relihiyon. Ito po pangalan ng El Shaddai ay isa sa ipinakilalang pangalan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Siya ang nilikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At siya rin ang pagkakailangan. Siya ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay ng ating buhay at kabubuhay. Ito ang ministry dito. El Shaddai dito ng Center Partners ay nagsimula sa isang pagkukulang tulungan ng Panginoon Diyos. Ang kaya mismo makita ng isang maliit na bintila ng radyo. Noong una ay wala nakapakinig. Ang pagtutulog naman ng program sa DWXI is to God be the glory. Nag-host ka ng mga aking servant leader noon eh. Every Sunday night, 9 to 11 na week. Akala ni Brother Mike, walang nakapakinig. Bakit plano? Kasi akala niya, kasi plano niya ipatigil ang kanyang broadcast. Subalit, sadyang iba ang plano ng Diyos sa plano ng tao. Dumating ang isang registered mail na nagpatotoo na siya'y gumaling mula sa karamdamang migraine na nagpahirap sa kanya ng 70 years. At ang katawag sa kanya ng pansin ay ang pangbugal na liham na nagsasabing, Dear Brother Mike, huwag po kayong titigil ng inyong pangalan sa kanya. At kaya tumatak sa kanyang isipan. Sa halip na tumigil, nagpatuloy at binasa pa ang liham na yun. And after 1 week, sari-saring liham ang dumating na nagpatotoo kumikilos ang ating buhay, banal at makapangyarihang Yahweh El Shaddai. Kaya na-recognize ng ating simbahang Katolika ang pangalan ng El Shaddai DWXI Partners. For 41 years, naging malaking parte ng ating simbahan ang El Shaddai movement. Para lahat ng mga
Katolikong lumaybay sa pananampalataya, gigising ng salita ni Yahweh Eshel. Ipalapak yung mga siya na yung balakang ko yung at bilang pagwakas, tayo na kayo. Yan ang ganyan. Yan po ang ganyan. Mula ay lalagay. Handa na naman sa pagkakali ni Jesus. Ikaw pagkakali ng loob. Handa na ba sa pagkakali ng Panginoong Jesus? Tingin daw sa akin sabi ng totoo. Ang tunay na kahandaan ay mabubuhay sa pagbabantay, tapat at paglilito, at may kaapurahan sa pananampalataya. Huwag tayong maging tulad ng mga manglilingkod na natutulog. Tulungin naway matagpuan tayong tapat sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nasa ating mga pakinggan natin ang sayang Panginoon.
for your unstoppable gifts you make to us. As we are ready for your return, we believe that you will enable us, Lord. Kaya Panginoon, pagkakilang hawak isa sa amin, lalo-lalo sa aming paghahanda sa ika-41 taon ng pagkakatatag ng iyong gawain, malalaman sa mga pinagkawasan ng Rizal Park sa lungsod ng Maynila, sa dapat ng Agosto 16 hanggang 17. Naniniwala ko, Panginoon, nasa oras ng magdamang ng pag-ibig, naway bigyan mo ng maraming ang karandaman sa araw ng pag-ibig mo. At nawa, Diyos, patuloy mo kaming samahan, ingatan, at gabayan upang kami ay patuloy na mapagpilipod sa iyo. Pagpalayo po ang mga nagtaguyod ng gawain mo dito sa chapel ng Mananamang Anak dito sa Progress. Mula sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit, manunod, at ang mga nagsusuporta sa gawain. Sila po lahat ay patuloy mong pagkalaki. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na pinaya at awa. Taas ang inyong mga kasama ang inyong mga prayer requests at ang mga bagay na ipagpalami sa ating Panginoon Diyos. Diyos sa mga kapangyarihan, paspasan mo po ang mga hawak ng aming mga kapatid. Ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig na mismasing panyo, at iba pang mga bagay na kanilang tinataas. Gamitin mo po bilang mga sakta upang ang sino mga hipot ay sundan ang iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na binayang kapatid. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasunod-sunod ng papel, ang kanilang mga kahilingan. Amin po kinaangkin na lahat ay answered prayer. Lahat ay answered prayer. Tapos pasama na ng mga aray pulo, ibalik sa kanila ang musultakan sa executive level at mga araw. At sa aming pagsunod pag-iwalay, taglayin po namin ang panibag, ang ibayong atas at ibayong sigla na galing sa iyong banal na pamahalaan. Maraming salamat po. Ito po ang aming sawang dalangin kaysa panagbilang panalangin ng aming mahal na ina ng Santo Rosario at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa pangalan ng iyong bukod anak, ang aming Panginoon at aming nagpapiglas, Panginoong Heso Kristo, na nabubuhay karangalan ng sama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Pagbabaan ng mga hawak kamay. Pagbabaan ng mga hawak kamay. Taas ang iyong mga kamay na manayang nagpupuri ng malakas kay Yahweh. Taas ang kamay mo. Pagtapon ko, ito po ang inyong sisigaw. Lord, I am ready to your return. Pakilakasin ninyo.
And may the Lord God bless us all, now and always forever, in the name of the Father. Amen. Inclination po ng ating pananampalataya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Palamang, and of the Holy Spirit. Amen. Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man laging nakakamtan. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong ganasin ko, magpupuri pa rin sa'yo. Nais kong purihin ka, nais kong